They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Sabihin mo, energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo, energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatudoka sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, ano? Yan! At ito na ang pinakaantabayanan ng lahat, ang Chika sa Arena. At yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na nga, tumungo na po tayo kung saan nga naman mainit na tinututukan ng madlang people ang hindi pagpapakapon ni Drew Arellano. Parang pusa naman. Alin ang tinututukan? Kung hindi ang labanan ngayon, para sa playoffs na nagaganap para sa Eastern and Western Conference, hindi ba? Na nakakaloka. Dahil kaninang umaga nga, ito na, tinapos nga ng Pacers, diba? By 1 point, diba? Na nakakaloka. It is! Ang labanan nila with Bucks sa score na 119 against 118 kung saan nakuha nila ang kanilang ayan, 4 na pagkapanalo. Oy, naku, nakakaloka. Kumusta ka ba? Diba? Hindi. Diba? Hindi muna sa ngayon kasi medyo mainit pa eh. Pero ngayong araw din, talaga nga naman, mainit din ang pinaglalabanan kasi nga kumbaga parang syempre ngayon, inaalam na kung sino mga papasok sa top 4, hindi ba? Masaklap man sabihin pero, diba, ay by 3 points, hindi nga nakuha ng Knicks ang dapat sanang, alam mo yun, magpapapasok sa kanila sa safe spot para pumasok sa top 4 na maglalaban-laban sa semifinal round kung saan tinalo sila ng Pistons sa score na 106 against 103 ng Knicks. Kung saan ito yung kanilang nakuha nga pangalawang pagkatalo. Sayang nga naman, hindi ba? Pero sa ngayon, sa mga oras na ito, mukhang makukuha ng Celtics ang puwesto para makapasok sa pang-apat dahil meron na lang 5 seconds on the clock sa 4th quarter na labanan nila ng Magic. Ang Boston Celtics ay may score na 120 against Magic na 89. Meron pa pong 5 seconds on the clock na natitira pero mukhang sila na nga ang papasok sa top 4. Pangalawang grupo para sa East side naman ito, 'di ba? Para sa NBA season. Samantala naman sa Western side naman, ako nakakaloka, yes, 'di ba? Sa Western side naman,
ay patuloy pa din po nga, alam mo yun, nag-iisa sa puwesto ang OKC Thunders dahil nag-iintay pa din na kumbaga ilang games pa din ang aantayin dahil ang labanan ngayon ng Nuggets at Clippers ay nagaganap para sa second quarter with 2 minutes on the clock kung saan lamang ang Nuggets sa score na 59 against 50 ng Clippers. Para sa Eastern Conference, ulitin lang natin ang pumasok pa lamang po, well, sabagay, pangatlo na siguro ngayon ang Boston, kung saan nga naman natapos na sa mga oras na ito ang labanan, natapos sa score na 120 against 89 nga. Celtics nanalo at eto na ang kanilang nagpanalo para sa ikatlong puwesto para sa Eastern side. Meron na lang isang iniintay. Ulitin ko, para sa Eastern side, ang mga pumasok para sa top 4 na maglalaban-laban ay ang Cavaliers versus Pacers. Samantala naman para sa ikatlong pwesto, pumasok na po ang Boston Celtics para sa Final 4. Samantala sa Western side naman, naulitin ko, OKC Thunder pa lamang po ang koponan na nakakapasok out of 8 na naglalaban-laban. Yan ang mga papakaantabayan na natin sa mga susunod pa mga araw, ang mga kaganapan kung mabubuo na ba ang Medalyon? top 4. Hoy, hindi ang mga brilyante na kikantad. Kung hindi ang apat na maglalaban-laban para sa Eastern and Western Conference ng NBA. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Mare, nakikiramay ang chika sa arena sa pagpanaw ng isa sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng boxing sa Pilipinas, si Jonathan Peñalosa. Pumanaw si Jonathan sa edad na 57 nitong Lunes ng gabi matapos ang matinding laban sa stage 4 colon cancer. Oh my gosh. Kasapi ang kilalang Peñalosa boxing clan. Boxing clan. Ayan. Na nagkaroon siya ng 7 taong professional boxing career mula 1985 hanggang 1993 at may tala siyang 15 panalo, 4 na pagkatalo at 1 draw. Kabilang ang 7 knockout victories niya. Anak siya ni Carl Peñalosa, isang 2-time Philippine Super Lightweight Champion at kapatid ng 2-time World Champion na si Dodi Boy at Jerry Peñalosa. Pagkatapos ng kanyang aktibong boxing career ay naging fight trainer si Jonathan at naging bahagi rin ng team legendary Pinoy boxer na si Manny Pacquiao. Mula sa Chika sa Arena, ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya Peñalosa. Oo nga, nakakasad, no? Correct, Isang Mare. great athlete na naman ang nalagasan na naman tayo, no? Lalo pat sa mundo ng pampalakasan. Correct. Diba? Lalo pat ngayon, umaaribat, umaalingaw-ngaw ang pangalan ng Pilipinas. Dahil sa iba't ibang klase ng, alam mo yon, ng laro ngayon na kinalalahukan na ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin po natin iwagayway ang ating bandila para sa ekonomiya. Correct. Samantala, Mare, sa mundo naman ng tennis, hindi na nakita sa draw sheet. Ayan. Ay! Si Alex Yala sa pagsisimula ng Catalonia Open sa Vic, Spain noong April 28. Kahit na originally ay seeded 6 ang ating Pinay Pride. At sa WTA 125 tournament na ito, wala pang inilalabas na dahilan kung bakit hindi siya nakalaro sa naturang torneo, pero tuloy pa rin ang laban niya. Ayan, dahil sa susunod na tinututukan ni Alex ay ang Italian Open na magsisimula naman sa May 4 sa Rome. Ay, in fairness, Correct. diba? Good luck po, good luck sa lahat pa rin po ng ating mga atletang Pilipino. Patuloy nyo pong iwagayway ang ating bandila, diba? Correct. Patuloy nyo talagang maging proud to be Pinoy. Malay mo, Mare. iwagayway din ni ng ating magiging next pope ang ang bandila ng Oo, Pilipinas. di ba? Pag-pray natin Diba? yan, di ba? Dahil si Cardinal Luis Tagle, di ba? Oo. Na nakakaloka. Pero eto na. Kung gusto mo naman maging kakaiba at gawing astig, ang gaming environment mo gamit ang Arena Plus app, mag-download ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit kanyo? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan ito magpapabago ng paraan mo ng pag-i-enjoy ng mga paborito mong laro. Dahil eto rin kasi kung bakit astig sa Arena Plus, hindi mo nakakailangan pang pumunta pa sa iba't ibang mga sites, sa iba't ibang mga applications para lamang alamin
ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto, always updated pa, diba? Kasama ang mga exciting games mula sa PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba. Mare, pwede mo rin masubaybayan ang mga live games sa local at international properties. Ayan, sa mga latest scores, kagaya ng sinabi mo, gamit-gamit lamang ang kanilang mobile application. Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Ayan, ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ka, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng NBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride naman na umaariba sa mundo ng NBA ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre, para mas maging kaastig-astig din ang araw mo, sabayan din natin ang pakikinig ng official jingle ng Halina sa Arena ng Arena Plus app, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus Mare ay official sponsor ng NBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya nga naman mag-download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone in App Store and Google Play. And you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 1 on 6.7 Energy FM. Pag tawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yan. Siyempre, ito bigyan na natin ng daan. Si Seth Alvarez, thank you so much. Ang Bianca Ashley Dolauco Hapay Kim. Ayan. Si Winifreda nasa Cebu, nakikinig sa atin. Correct, maayong buntag mga taga Cebu, diba? Siyempre kay Lucky Miles Away, thank you so much sa pinadala mong gift. Pero pwede mo na may padala directly na lang. Gcash. Na inagawa ng energy. Padala mo na lang. PM mo kami sa mga page Oo, namin. PM mo kami para makuha mo yung aming mga Gcash number. Oo. Charo. Habang nakalib yung ano namin, mga admin sa... Diba na nakakaloka doon ayos level. Speaking naman ng kaperahan, naku pare. Etong ichichika ko na inaantabayanan ng mga scatter boys dyan sa Valencia. Lalo na ni Alvin. Alvin. Talaga? Makinig kang mabuti, Alvin. At ni Kasmota na nag-deliver ng catering ngayon dyan sa MTRCB office. Tinatanong niya nga tayo, kung nandito ba kayo ni Tita Cora mamaya? Hindi. Nandito kami sa office. Kasi nga daw, parang nag-service daw siya ng catering sa MTRCB. Ay, talaga? So may paalog sa MTRCB? Ganun ba yun? Bakit hindi namin naaamoy chair lala? Chair lala, namimiss ka na namin. Oo nga. Diba? Magkita-kita naman tayo soon. Baka pwede Actually, Mare, nakaschedule nga tayo. baka pwede po sa Friday. Oo nga. Eto, Mare, kagigimbal talaga ng lahat dahil isang actress na naman o kilalang actress ang nasasangkot na naman sa kasuhan. Nako, Mare, matatakot dyan. Ayan, si Robin Manzano at Alden Richard ng Alden Richard ng Region 1B, Area 113. Ayan, sa mga kasuhan. Pag hindi Alden Richard yung mukha mo, tignan mo lang, ha? Babalasahin namin yan. Hintay mong balasahin kita. O kaya itakin natin mukha. Nakakaloka, ETS, dahil nga, Mare,
isang kapuso star na naman ang involved na dating kapamilya na naging kapuso star na naman na Hala? na-involve ngayon sa matinding kasuhan, hindi ba? Hindi Alam naman tumaas ang hairline yan. Mare, hindi masyado. Oh. Talaga? Hindi mo kakayanin. Sino to? Dahil ang kaso niya Mm. ay sinampahan siya ng 70 million na parang pagdispalko Oh my gosh, ang ng laki. pera. So another Ken Chan ba ito? O, diba? Na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Oo, tumaas na din yung hairline. ate. Pero yun na nga. Mm. Dahil nga ngayon ay sinampahan nga noong Lunes ng umaga sa opisina ng Ombudsman itong kapuso actress na si Angelica de la Cruz na siyang barangay captain ng barangay Longos sa Malabon. Hanyari kay Angelica de la Cruz. Mare, sinampahan siya ng kanyang mga, alam mo yung kasamahan. 'Di ba? Hindi natin Anong alam. kaso, Mare? Parang pagdidispalko sa pera ng barangay. Yun ang sa kanya. Kasi Bakla ka, 70 million? oo, yun daw. Ang chika, Kasi nga daw ngayon, para daw kasi ngayon, nahaharap nga. Kasi nga, syempre alam naman natin political season. Initan ako sa'yo, Mare, Angelica de la Cruz. Mare yung kapatid din niya, syempre, di ba? Oo. Kasi nga, Hindi ba asawa ni Nash Aguas yung ano niya? Tama ba? not familiar, not sure ha. Tama ba ako mga pangga? I-comment nyo nga. I-comment down below kung totoo nga na meron to kaugnayan doon sa asawa ni Nash Aguas. Oo. Anyway. Pero yun nga ang ating nasagap na balita na kung saan nga naman 70 million ang isinampa na kaso laban kay Miss Angelica de la Cruz na siyang kasalukuyang barangay captain nga ng barangay Longos, Malabon, na kung saan nga naman ay pinag-i-explica na itong actress dahil nga sa nawawalang pondo ng barangay di umano. Mare, ang laki nun. Yung 1 million lang matatakot ka na eh. 70 million pesos, Mare. At hindi lang din yan, Mare. Talaga nga naman din ngayon ay pinupunan na rin ang madalas na pagliban sa posisyon ng actress na wala man lang daw pasabi. Uy, wala akong kinalaman dyan na kahit nag-absent ako. Uma-absent siya nang walang pasabi na tipong, syempre, government official ka, diba? So, syempre, dapat 24/7. Yes. May madalas may mga engagement daw na hindi na daw nagagampanan ni Miss Angelica de la Cruz ang kanyang mga tungkulin bilang barangay captain ng naturang barangay. Pero, sinagot naman kaagad ito ng actress, hindi ba? Anong sabi? Hindi naman niya pinabulaan. Wala naman siyang sinabi na hindi totoo yung balita. Pero ang nasabi na lang ng actress, no, ang kanyang parang naging litanya is, ganyan talaga, no, kapag hindi mo nakukuha yung gusto mo, diba, is dadaanin mo sa kasuhan. Ganyan ang politika sa Pilipinas. So, ibig sabihin ba, hinihingan siya ng pabor dati nung nagkaso sa kanya? Yan ang hindi natin alam. Kasi alam mo naman, di ba, pag election period, ang daming pabor-pabor. Baka naman talaga kasi medyo taliwas sa kanyang, alam mo yun, prinsipyo. Yung hinihiling na pabor, kaya siguro tinanggihan. Kaya eto ngayon, isiniwalat na may ganito daw nakatiwalian sa naturang lugar. Naku, nakakaloka. Samantala kapong binati ko pa man din kayo, di ba? Na nakakaloka, mga taga-barangay Longos. Masarap pa man din yung... Oo, diba? Pero yun na nga, hanggang ngayon ay kumaga parang aantayin pa rin natin kung ano ang magiging reaksyon ni Miss Angelica de la Cruz patungkol dito sa nasabing ikinaso nga sa kanya ng kanyang mga kabarangay o kanyang mga katunggali sa naturang lugar na ito. Kung ano man ito, political nga lang ba ito? Kasi hindi naman natin masisisi. Kasi parang yung kapatid niya yata ngayon tumatakbong vice mayor dun sa lugar nila. Alin, So, si ano? Parang Si nakalimutan Mika ko de yung- la Cruz nga yun, Oo. sinabi, kapatid nga ni Angelica. Oo, yan. 'Di ba? Na kumbaga parang may kapatid yata ito kasi na tumatakbo na as vice mayor sa lugar nila. Ang laki nung 70 million kung totoo man yan, Mare. Diba? Hindi, naloka lang din ako kasi parang, talaga ba? Totoo ba? Although wala pang inilalabas yung, kasi alam mo naman, pag sa social media, dapat Oo. may mga resibo na Correct. sinampahan na gano'n. Walang lumabas na gano'n eh. Kung mga chika pa lamang ito. Pero, gaya nga ng sinabi mo, Mare, 70 million. Oo. 'Di ba? Na nakakaloka kung totoo man ito. Pero parang hindi naman kasi may mga ibang mga taga-Longos naman din na alam mo yun, pinagtatanggol naman din si Angelica na maayos naman daw ang pamamalakad nito bilang barangay captain sa kanilang barangay. So parang siguro nga, baka political ito, hindi natin alam, 'di ba, na syempre ngayon panahon ng batuhan ng putik. Yes! 'Di ba? Na ayaw yan. Labasan ng baho. Ayaw ng yumaong, alam mo yun,
Nora Honor yan, yung ayoko ng putik. Ayoko ng masik. Hindi, Maricel Maricel Soriano. Soriano, ate. Mali, hindi pala. I did not kill anybody sa Mali. Guy. Ano pala? Maricel Soriano pala. Mali. Oo. I sit corrected. Oo. Hindi pala yan, I did not kill anybody. Kay Ate Gay yung I did not Ay, kill. oo nga. Oo. Mali. At least ako rin ko kagad, mali. As Pero in, dapat pabulaanan ito kung hindi man totoo or Oo. counter strike. counter ano to? Counter ML, Counter ganon. flow, ganon. Hindi, kung wala man itong, alam mo yun, pwede itong pabulaanan mismo ni Miss Angelica de la Cruz. Bukas po ang ating himpilan na kung meron po kayong mga mensahe na gusto pong iparating at linawin para naman din sa kapakanan ng publiko, hindi ba? Para nang sa gayon ay malinawan din at bumalanse din naman ang mga impormasyon na kumakalata sa social media patungkol po sa inyo. At kung totoo man na na may kaso talagang paglulustay ng ganyan. Oo. 'Di ba? Nakakaloka 'yun. Nako, Bi. 70 million. Saka kumukuha ng lakas ng loob at saka konsensya mo. Diba? Sa 70 million na kukulimbatin mo habang may mga madadaanan ka mahihirap. Ano, nagpatibag ka ba ng buong kalye? Ganyan. Kaya nga. Inano mo yung 70 million, ate ko, kung totoo man yan. Nagpatayo ka ba ng bagong tulay sa Malabo? Diba? Nagpatayo ka ba ng connected skyway Oo. sa lugar nyo? Hindi ko naman makita kung nagpagawa ka ng ilong kahit ani, kaya mo nun. Pero yun na nga, ulitin lang din natin, hindi ba? Kung para po doon sa mga nakikinig ngayon ng mga taga Malabon na, di ba, pwede nyo pong pasinungalingan at alam mo yun, na pabulaanan ng balitang naglabasan. Ano sabi niya? Napakawalang ya talaga dito si Jeff Tads. Sabi Alam mo, niya, may balita. alam mo, pinipigilan ko ngang hindi ibalita yan kasi sa totoo lang, wala ka naman pwedeng ibalita doon. Pero mare, may na lang natin, may segue natin, Anong no? spadahan? Naloko ka talaga mga netizen. Kasi merong eksena si Katrina Halihili at tsaka si Camille Prats Oo. sa kanilang serye. Anong serye? Yung- Kantadya? Hindi ko alam Ano? yung title Oo. Pero kasi may eksena doon na gusto mo ng ng sira sa utak, parang gano'n yata. Tapos tumalikod si Camille, pumunta sa nagtitinda ng laruan. Oo. Ginanon niya yung espada, marin nag-iba ng kulay. Talaga Sabi ba? nila, Star Wars daw. Di ba? Parang yata, trademark yata ng GMA yung ganyan. Di ba may, dati si may barel, ano ba yun? Correct ka. Parang sa isa sa mga teleserye. Oo, na Oo. water gun ang ginamit. Alam mo, nagpapa-viral lang yung show na yan. Oo. Diba? Star Wars. Sabi niya, ang dumi talaga ng politicians ng Pilipinas. Hindi naman lahat. Hindi politicians, yung politics itself. Oo. Diba? Kokorek kita dyan, Mengay. Oo. Diba? Naku, hataw ka na agad. Ha, sabi ni Rose Sino? Villanueva. Anong ihahataw ko sa'yo? Kaya Mamili nga. ka. Eto? Water gun. O eto? O eto. Pag hinataw namin to sa'yo, Day. Sigurado, Oo. diba? 3 days kang tulog. Carbon loading. Mami Dires. Sino ba yung mga tinatawag ninyo? Rosel Vargas. Ayan. Diba? But Pero, anyway, so. nakakaloka yun, ate. Diba? Dahil hindi ko rin Alam kaya mo, ubusin yun. Ito mga panggaha. Hindi, pero parang hindi natin nila lahat, mare. Baka naman hindi totoo kasi nga 'di ba naglabas na rin ng official statement nga na it turned out to be parang politics 'di ba? Pero kasi, kung malinis naman ang konsensya ni Miss Angelica, kaya niyang patunayan kahit sinampahan siya ng kaso, 'di ba? Oo. Basta may dokumento ka naman na pwedeng ihain eh. Oo. 'Di ba? For sure, mare, kasi tingnan natin himay-himay natin to. Magsasamba ka ba ng kaso kung wala kang kaukulang ebidensya? Well, sa bagay. O na magtuturo sa kanya? Oo. 'Di ba? Hindi natin sinasabi na totoo Pero ito, ibig sabihin, ang laki ng budget ng barangay nila. Ang laki, ate. 70 million. Mayaman ba ang Longos Malabon? 'Di ba? Ang Malabon, alam ko, 'di ba? Oo. Parang isa sila talaga sa mga kasi May magkakadikit mga pabrika dyan, di ba? Oo, 'di ba? Diyan yung mga patisan, magkakadikit kasi yan eh. Nabotas, Malabon, 'di ba? Ang buong Kamanava actually. 'Di ba? Isa sila sa mga pinagkukunan ng ating mga pangkabuhayan. Isda yata, Oo, di 'di ba? ba? Kasi Nabotas Fishport pala. kasi doon malapit eh. Oo. 'Di ba? Ang daming negosyo talaga. Kaya hindi natin masisisi kung talagang malaki nga talaga ang pondo. Pero, yun nga. Anong pinanggagalingan? Oo. Kung may usok, Oo. may apoy. Correct. Saan ang gagaling? Tandaan mo, sabi nga nila, 'di ba? Walang utot na hindi naaamoy.
Pasintabi po sa mga kumakain. Apoy lang ang sinabi ko. Napunta siya sa otot. Pakabastos. Bakit anong bastos doon? Natural lang naman na. 70 million, sabi. Laki naman ng budget ng barangay. O, diba? Ng bongga. Pero yun pa lang, yung mga impormasyon na Pero sa ganyan kalaking kumakalat. budget ng barangay, saan ang gagaling? Actually, di ba, na nakakaloka. Dinaig pa niya si Cap Mari Marcelino ng Barangay Ususan Taguig. Oo. Di ba? Si Cap Marcelino, makikita mo kasi Magkano bang budget ng barangay nyo dyan? alam ko naman, alam mo yun, kasi may sarili silang parang food grocery item na po pwedeng, alam mo yun, pumunta yung mga kabarangay niya doon kahit wala kang bilhin, manghingi ka lang. Really? Oo. May food bank sila? May ganun food bank nga ang tawag doon. May sarili din silang ospital. 'Di ba? Oh. Sa sarili nilang barangay. O sana ganon. 'Di ba? Yung mga ganung aspeto. Pero saan kaya dinala kung sakasakali? Ay, basta isa sigurado tayo kung sakali man, kung totoo man yan. Wala naman din nagbago kay Miss Hindi Angelica tayo de la nabigyan. Cruz kung Oh. sakasakali, di ba? Di naman na Hindi mo kakayanin ng GCash namin yun. magagawa ko ng isa pang Puputo account. ko na. Maya pues. Dalawa. I-max mo. Tapos send ko sa'yo yung reference number ng utang. Hindi pa din. Hindi pa rin kaya yun. Pabayaran ko sa kanya yung utang ko. Oo, yun na lang. Ipadirekta mo na Oo. lang. Diba? 70 million, bakla, buhay na nun kahit kanununuan ko. Oh, talaga ba? Bakit hindi ka pa mabubuhay ng 70 million? Di ba nga tayo nga kapag sabi ko sa'yo, Hindi, pag alam mo bakit? Oo. Mga nganib ang buhay ko doon, 'di ba? Lalo pa kung may nakaalam na may 70 million ka, 'di ba? Oo. For sure, yung mga kamag-anak mo na hindi mo naman kamag-anak, magiging kamag-anak mo 'yan. Kaya nga. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Yung mga kamag-anak mong irap sa'yo, tapos biglang nagiging mabait kapag may pera ka. Oo, 'di ba? Biglang may padalang kakanin. Oo. Merong may bigas. Oo, Diba? nakamusta biglang. Binablock ko pag ganyan eh. Di naman ako kilala nung wala akong Oo, pera. 'di ba? Tapos yung nagka-pera ka, biglang ay, Kaya nga. kamag-anak pala kita, ti. Ganun. Oo. Makita lang nila nagbakasyon ka, no? Sabihin nila, Oo. oy, pwede ba mangutang? Oy, Oo. ano yun? Ano yung sponsored yun? Diba? Ano yung mga komento? Sabi ni Edric, alam mo kung bakit kasi pilit sinisira si Kapitan Angelica kasi for sure winner siya sa Malabon Maganda kasi ang Longos, real talk lang po, taga Longos Malabon po ako. Ay, ayan, may mga May mga nagtatanggol. nagpapatotoo na. Mga taga Longos lang makakapagsabi niyan, pilit siyang sinisira po. May isa na nagsabi na okay Diba? naman pala siya. Nasaan yung taga-suporta nung kabila? Diba? Ira po yan ng percentage po yan ng total ng kita ng barangay. Ay, Percentage lamang ng kinita ng barangay. So, ibig sabihin, mas mataas pa. oo. Ay. Ang laki. Kung sa 10%, so ibig sabihin, nagsa 700M sila. Kasi kung 10% lang yan, 70M Mm-mm. Diba? Na nakakaloka. Ubus na sa pagmamahal. Ano to? Ano yan? to? Bigla na lang Ubus sa pagmamahal ang weird mo, ha? Oo nga, nakakaloka. Dahil sa amin, wrong spelling is Wrong! Pero maganda nga yan. Na-appreciate po namin, di ba? yung inyong mga comment. Lalo pa yung mga tagalongos talaga. Ipatunay po lamang, di ba, na, alam mo yun, tayo ay napapakinggan at napapanood dyan sa may Longos Malabon. Hindi ba? Oy, Wayne Ramos, huwag mo kong halikan. May highlighter ako sa labi. Ay! May paghahalik. Naku, nakakaloka. But anyways, nako, yan, ulitin lang din po natin na bukas po ang ating himpilan at ang ating programa para kay Miss Angelica de la Cruz para pabulaanan at pasinungalingan ang mga maling kumakalat na impormasyon laban sa kanya. At kung totoo man po ito, willing po ang aming GCash account. Dapat meron ka din. Ay, ayoko baka mamay, damay pa ako sa mga kaso. Oo, Ate, diba? wag na. Dahil tandaan mo, alam mo yun yung video nagmamarka as evidence. Kaya nga. So, ibig sabihin Electronic nangihingi evidence. ka. Oo. Hindi mo naman alam yung GCash ko. May pinremote ka pa na isa pa. Miss Angelica, tulungan mo na lang kung hulugan natin yung Payag naman dito ang hulugan. 2 gives. Ay, nako. Ayan at hindi kaila. Ayan. Hindi makakaila ang Longos Malabon, ang pinaka magandang barangay sa Malabon po. Salamat, Edric. Kung talagang pinakamagandang barangay yung Longos Oo. Malabon. Patigim nga ng pansit Malabon. Imbitahan nyo nga kami dyan.
para makita namin ang inyong barangay. Oo, diba? Dadayo Sige nga. tayo dyan, huwag ka mag-alala. Oh, hindi ba? i-accommodate nyo nga. Pag natapos ang ating eleksyon, uunahin talaga natin puntahan yan para sa barangayan ng ng Energy FM, yan Longos Malabon. Gusto mo tita manumpa dahil sa Gcash? No. Tandaan mo, ang maximum lang yan, 500,000. Ay, ayoko. At saka, ayokong ma-purchase. 5 na lang yung leave ko. Hindi ka kasha. Paano pa? Oo. Paano ka na? Absent without pay. O, diba? Ay, leave without pay ka na. Correct. 5 na lang pala yung leave mo, ha? Tandaan mo, magmamayo pa lang. Kaya nga. Hindi. Kailangan ko na magtinda ng turon. But anyways, ako mga panggayan, pumuna ang ating unang chikahan on a Monday. Last na. Basahin mo muna yung isang Monday? komento. Anong Monday? Wednesday ngayon. Wednesday. Barangay budget ang primary funded by shares of the Internal Revenue Allocation, IRA, from the national government and local taxes collected by the barangay. Wow. Ay. Ganun, kaya pala ang laki. In fairness. Parang di ako sanay na left side screen si Tita Cora. Left side screen? Oo, kasi lagi ako nun. Oo. Hindi, parang lahat naman pinapansin ninyo. Anong left side screen? Nasa center ka nga. Diba? Hindi dito yata. sa ating live. Yeah. Anyways, diba, yan po muna ang ating mga chikahan on a Wednesday morning, diba? Sa aming pagbabalik, isang umatig mong chikahan pa rin ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!